Sino sa inyo rito ang nagpasya na siya ay susunod sa Diyos? Asang kamay, yung mga nagpasya na siya ay susunod sa Diyos. Ayan, hindi kayo sa akin ang taas. Nakikita ng Panginoon. Nakakatuwa, nakakagalak dahil yung susi ay iisa tungkol sa mensahe. Faith without action is dead. Kaya nga, no turning back, no turning back. Kaya nakagagalak ang pagsunod sa Panginoon. Bagamat alam natin na ito ay hindi basta-basta. Dahil talagang maraming masasagasaan na plano, layunin natin sa natural. Subalit, yung plano at layunin natin sa natural, ito ay walang bunga na katulad ng bunga na inuutos ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil ang bunga ng pagsunod ay buhay na walang hanggan. Amen? Ito ang bunga. Kaya nga, napakahalaga na iyong sinalita ay iyong gagawin. Pagka nagsalita ka, pag nagplano ka, pagka sinabi mo sa iyong kapatid, ako'y darating, gawin mo. Kaya pagka hindi mo ginawa ang iyong sinalita, hinahatulan ka ng iyong salita. Kaya napakahalaga na pagka ang bawat isang Kristiyano ay nagsalita ng isang bagay, pangako sa kaniyang kapwa, maging sa Diyos, higit, ito ay iyong gagawin. Amen? Kaya palakpakan muna natin ang Panginoon. Hallelujah. Faith. Ang ating pagsasalu-saluhan sa gabi ito ay 3 gifts of power. 3 gifts of power. The power of do. The power of do. Unang gifts is the gifts of faith. Ito ang unang gift na ibinigay ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. The gift of faith. Unang-una na rito, example ay sa buhay ng lalaking si Daniel. Daniel faith or Daniel gift of faith. Sa banal na kasulatan ay marami tayong makikita o mababasa na binigyan ng Diyos ng pananampalataya o ng kanyang faith. At ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang uri ng pananampalataya. Hindi pare-parehas yung pananampalataya na ibinigay ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At ito ay nagpapahayag o nagpapahayag sa kanilang mga buhay. Sa kanilang mga buhay, or it was manifested in their life sa buhay ng lalaking si Daniel, sa pagharap niya sa matitinding pangangin. Dito makikita natin yung mga pagsubok na ibinibigay o kinakaharap ng bawat isa sa atin. Dito natin makikita yung pananampalataya na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. At isa na nga ang lalaking si Daniel. Buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa Daniel 6 verse 27. Daniel 6 verse 27. Babasahin ko. Siya'y nagligtas at nagpapalaya at siya'y gumagawa ng mga tanda at mga kababalaghan sa langit at sa lupa, na siyang nagligtas kay Daniel mula sa kapangyarihan ng mga leon. When Daniel was thrown into the lion's den, something incredible happened.
something incredible happened. Instead of being devoured by the ferocious lion, he lay down and went to sleep. Imbis na raw na si Daniel ay lamunin ng mababangis na layon, ano daw ang ginawa ni Daniel? Daniel went to sleep. Siya ay natulog. Ang lalaki si Daniel ay itapon sa kulungan ng mga layon, isang bagay na hindi paniwala. Ang nangyari, imbis na siya ay lamunin o kainin ng mga gutom na layon at mababagsik na layon, ano ang kanyang ginawa? Siya ay natulog. At ito ay isang uri ng pananampalataya. Magugulat kayo, yung parang pagtulog ay isang uri ng pananampalataya. Hindi ko sinasabi na kayo'y magtutulog. Ang sabi ng Panginoon Jesus, mga puyat kayo. Subalit, yung iutos ng banal na Espiritu kay Daniel ay matulog. Ito ay uri ng pananampalataya, yung pagtulog niya. Ito ay itinuro sa kanya ng banal na Espiritu. That's faith in action. Faith in action ang tawag doon sa ginawa ni Daniel na yun. Masasabi natin, yung pala ay isang uri ng pananampalataya. Yung ginawang pagtulog na iyon ng lalaki si Daniel. Kaya sabi ko, not in all times. Not in all times. Dahil na sabi ng Panginoon, sus, mga puyat kayo. It depends upon the situation. Subalit, sa maraming mga pangyayari, bago pa si Daniel ay itapon sa kulungan ng mga layon, marami ng pangyayari. Marami ng tao ang itinapon sa lugar na yan at sila ay nilapan ng layon. Kahit sila ay matulog, kahit sila ay pumunta sa bawat sulok, sila ay nilapan ng layon. Bakit? Ang layon na ito ay gutom na gutom. Gutom na gutom ang mga layon ito. Kahit anong gawin ng mga taong ito, na teknik para sila hindi lamunin, sila hindi lamon pa rin. Maraming pangyayari na sa lugar na yan kung saan ang mga tao ay itinapon at sila ay nilapa ng mababangis na layon na ito. Kaya nga dito makikita natin na kung paano ang ginawa ng lalaki si Daniel, ito ay isang halimbawa ng mahusay na example or excellent example or halimbawa of a supernatural manifestation. Ito ay isang halimbawa ng supernatural manifestation of the gifts of faith in the face of great situation. Sa harap ng isang kamatayan na kung saan siya ay tinuruan ng banal na Espiritu kung ano ang gagawin. In the desperate circumstances that resulted in a miraculous result. Amen. Miraculous result ang naging bunga nung pagtulog na iyon ng lalaking si Daniel. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya napakahalaga na dapat natin maunawaan yung pananampalataya na ibinibigay sa buhay ng bawat isa sa atin. At napakaraming uri o klase ng sitwasyon na magagamit mo ang pananampalataya nito. At sa pamamagitan ng pananampalataya nito, kung ikaw ay nakikipag-ugnayan sa Diyos, ikaw ay tuturuan ng banal na Espiritu. Tuturuan ka ng banal na Espiritu. Subalit sa ganang iyong sarili, wala kang magagawa. Subalit kung ikaw ay babad sa pakikipag-ugnayan sa Diyos, and Daniel, siya ay babad sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya naroon ang gabay ng banal na Espiritu. At ang ganitong klase ng manifestation, ito ay ipinagkakaloob sa lahat. Ito ay ipinagkakaloob sa lahat. Ba, kailangan mo munang makilala na lubusan ang
ang pinanggagalingan. Kailangan mong malaman, kailangan mong makilalang mabuti kung saan ang gagaling yung ganong uri ng manifestation. Kaya nga, napakahalaga ng pakikipag-ugnayan sa banal na Espiritu at sa Panginoon. Kaya nga, which is the Holy Spirit? Parakletos. Yun yung parakletos. Parakletos means one in your side. Yun ang ibig sabihin. Isang persona na nasa sa iyong tabi na siyang nag-iingat at nangangalaga sa iyo, na siyang nagbibigay ng uri ng katapangan pagdating sa pagsunod sa Panginoon. Buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa Mateo 8, verse 23 to 26. Sige, Maria, basahin mo. Na sinasabi, Panginoon, iligtas mo kami, kami mga mamatay. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot o kayo kakaunti ang pananampalataya? Nang magagayon nagbabat sila at sinaway ang mga hangin at ang dagat at humusay na totoo ang panahon. At ito ang isang halimbawa ng supernatural manifestation of faith. Ano ang ginagawa ng Panginoong Sus? Sa likod ng bangka, natutulog. At hindi man lamang siya nangamba sa malaking alon at sa mga ampas ng tubig. Ang sabi ng iba, siyempre, Diyos siya eh. No. Buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa Pilipos 2. Dito magkakaroon ng kasagutan ang mga salita ng mga hindi nakakaunawa sa salita ng Diyos. Ang sabi ng marami, siyempre, Diyos siya eh. Hindi siya matatakot kahit anong lakas ng bagyo. Pero yan, basa. 6, verse 7. Pilipos 2, verse 6 and 7. Na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaling isang bagay na narapat panagnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkos sinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Nakikita niyo, hinubad niya. Hindi siya Diyos nang siya'y nakasakay sa bangka. Jesus stripped himself of what power he had as God, as the Son of God, upang maranasan niya ang inyong nararanasan. Nagkaroon din siya ng pangamba sa malalakas na alon, sa malalakas na hampas, subalit yung pananampalataya niya sa Diyos ay hindi nagbigay hadlang upang mawala ang takot. Hindi siya nakaranas ng kahit kaunting takot doon sa pagkakataon yun. Dahil naroon yung pananampalataya niya sa isang Diyos, sa kanyang Ama, na hindi siya pababayaan. At ganoon ang nais na nakita ng Panginoong Jesus sa bawat isa ng kanyang mga alagad. Ano kanya sabi? Kayong mga walang pananampalataya. Jesus stripped himself of what power he had as the Son of God. Dito makikita natin maging ang takot ay naranasan ni Jesus nang siya ay nasa Garden of Gethsemane. Jesus experienced fear at matinding takot ang kaniyang naranasan. Maging ang kaniyang pawis ay naging dugo. Dahil sa karanasan niyang kakaharapin sa krus, sa
sa bundok ng Kalbaryo bilang isang 100% man. Naranasan niya ang matinding takot, and it result into what? Ano ang naging resulta ng takot na yun ng ating Panginoong Jesus? Death! Kamatayan! Siya ay namatay sa krus. Dahil doon, dinala niya ang inyo at aking kasalanan. Dahil nang dali niya ang inyo at aking kasalanan, doon na nakapasok sa kanya yung takot. Kaya nga nagresulta ng kamatayan. Amen. Napakalimon. That was the result of fear na naranasan ng Panginoong Jesus sa Garden of Gethsemane. Naranasan niya ang takot. Sa lugar na yan, na kung paano siya ay dumadalangin sa kanyang Ama. Doon sa kanyang daranasin sa lugar na yan, kung paano daranasin niya ang hirap doon sa krus, pagpapahirap na gagawin sa kanya. That's why fear had torment. At ang takot ay pumapatay, subalit ibinigay ni Jesus sa Ama ang lahat ng plano at layunin ng Diyos para sa kanya. Thy will be done. Yun ang salita niya. Doon sa bundok na yun, nang harapin niya ang kanyang Ama. Sa bundok ng Gethsemane, ang sabi niya sa kaulilan, Thy will be done. Yun ang sabi niya. Kaya nga, at nang mabuhay ang ating Panginoong Jesus, siya na ay 100% God. Naroon na 100% God dahil ang sabi ng Panginoong Jesus nang makaharap niya si Maria, ang sabi niya, huwag mo akong himuin dahil hindi pa ako nakapapanik sa Ama. 100% God na siya noong oras na yun. Kaya nga, nakababa siya sa impyerno. Walang tao makababa sa impyerno ng buhay. Only God, only Jesus can do that. Ang Panginoong Jesus lang ang makagagawa ng mga bagay na yun. Kaya nga, dapat maunawaan natin ang mensahe ito dahil ito ay medyo malalim. Medyo ito malalim. Na kung paano ito ay hingin ninyo sa banal na Espiritu na inyong maunawaan. Balik tayo dun sa storm, dun sa bagyo. Balik tayo sa bangka. Kaya nga, ano ang ginawa ni Jesus? Siya'y tumayo at sinuway ang hangin at bagyo. At ito ay pumayapa. Faith. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Napakaliit lamang ng pananampalataya na hinihingi ng Panginoon. Subalit, pag iyong naunawaan at iyong nagawa at iyong naihakbang ang iyong paa, ito ay napakalaking pananampalataya sa harap ng Diyos. Kaya nga, paano i-activate? It will result a supernatural manifestation of faith. Kaya nga, tayo ay bumabad sa salita ng Diyos upang ang pananampalatayang iyan ay inyong maranasan may pagkilos sa inyong mga buhay. Dahil kung ikaw ay hindi nagpupuno ng salita ng Diyos, kahit ang uri ng pananampalataya meron ka, hindi mo ito mapakikilos. Malibang maranasan mo na ikaw ay nasa dulo na ng iyong kapighatian. Doon lang biglang lalabas yun. Yung mga pananampalataya, kaya maging ang mga hindi Kristiyano, doon biglang lumalabas. Sinasagot sila doon sa oras ng kanilang kapighatian pag sila'y tumatawag sa Diyos. Sinasagot sila doon sa pamamagitan ng kanilang pananampalatayang iyon. Amen. Marami ang hindi mga Kristiyano sinasagot ang kanilang mga pananampalatayang ito doon sa oras ng kanilang kapighatian dahil sila ay natatawag, sila ay dumadalangin. Dahil na sila ay nasa sukdulan ng kanilang pangangailangan, lumalabas na yung oras na kung saan humihingi na sila ng tulong
sa isang Diyos na buhay. Kaya nga ang Panginoong Jesus nagawa niya ang kanyang faith na ito sa pamamagitan ng banal na Espiritu, hindi sa ganang kaniya. Bilang isang Diyos, kaya walang ibang makapag-activate ng faith ng bawat isa sa atin kundi ang Holy Spirit. Yun lang. Siya yung mag-activate ng inyong pananampalataya. Siya lang, amen. Ang Holy Spirit lang. Kung paano si Daniel ay natulog, ganun din ang ating Panginoong Jesus. Siya ay natulog sa gitna ng bagyo. At ito ay mas malinaw na maunawaan natin. Buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa Juan 8:28. Sige, Marian, basahin mo. Juan 8:28. Sinabi nga ni Jesus, kung may taas na ninyo ang anak ng tao, sa ninyo makikilala na ako nga ang Kristo. At wala akong ginagawa sa aking sarili, kundi sinalita ko ang mga bagay na ito ayon sa itinuro sa akin ng Ama. You will also know that I don't do anything on my own, sabi ng Panginoong Jesus. Hindi niya ginawa ang lahat bilang isang Diyos, kundi bilang tao sa tulong ng banal na Espiritu. Amen? Sa tulong ng banal na Espiritu, Christ means Son of God. Yung Kristo, anong ibig sabihin daw nun? Yung Kristo, Son of God. Yung Jesus, ano ibig sabihin ng Jesus? Means Son of Man. Son of Man. Yung Jesus, yung pangalang Jesus, yun ay anak ng tao. Subalit yung Kristo, yun ay anak ng Diyos. Bagamat siya ay anak ng tao, ay natuto siyang makipag-usap sa Ama. Kaya nga tayo bilang anak ng tao, tayo ay in the natural, tayo ay nakikipag-usap sa ating Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Siya yung ating mediator. Kasi tinanggap natin siya sa ating mga puso at buhay. Kaya tayo ay natututong makipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus at sa tulong ng banal na Espiritu. Amen? Kaya buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa Juan 14 verse 12. Sige, Marian, basahin mo. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. At lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Greater works shall you do. Napakaliwanag. Kaya nga, natanggapin natin ang ating Panginoong Jesus, ang banal na Espiritu, higit yung gagawin natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya nga, yung pagpapagaling, yung pagpapalaya ng mga inaalihan ng diablo, yung pagpapagaling ng mga bingi, yung pagpapalaya ng mga may sakit, ito ay binigyan tayo ng kapamahalaan ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Greater works ang sa atin ibibigay ng banal na Espiritu kung tayo sasampalataya sa Kanya. Amen? Kaya nga sa ating mga paglabas, nararanasan natin ang mga bagay na ito. At may 8 purpose for the gifts of faith o layunin ng pananampalataya na bigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Meron daw 8 na purpose ang pananampalataya nito. Number 1, fulfillment of declaration or proclamation. Ayun na ang magtagalog. Fulfillment of declaration or proclamation. Number 2, personal protection in perilous circumstances. Number 2, personal protection in perilous circumstances. Ito yung mga plano
layunin ng pananampalataya kung bakit ibinigay ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa panahon ng mapanganib na pagkakataon, circumstances. Number 3, supernatural sustenance in the time of dire need. D-I-R-E, dire need or grabing pangangailangan. Super sustenance in the time of dire need. Number 3, or grabing pangangailangan. Number 4, effective miraculous, especially in the raising of the dead. Ayan, sa pagbuhay daw ng mga patay. Sino nakaranas na yan? Taas ang kamay. Wala pa. Si Ate Lydia naranasan na yan. Ang aking ama naranasan na yan. Kaya nga kailangan tayong bumabal sa salita ng Diyos upang maranasan natin yan. Yung pagbuhay ng patay. Kanino naranasan ng aking ama? Sa akin. Buhay ako. Ako'y namatay. At idinalangin niya. At ako'y muling nabuhay. Naranasan niya yun. Effective miracles, especially in the raising of the dead. Number 4 yun. Number 5, casting out of evil spirit. Casting out of evil spirits. Number 6, breakthrough in strategic level of spiritual warfare. Ayan, tulad ng pakikibakang spiritual. Kaya nga ipinag-aralan natin mga nakakaraan, napakahalaga na tayo ay tatagumpay sa pakikibakang spiritual, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa isang Diyos, sa Kanyang salita. Napakahalaga natin tumimo sa ating mga puso at mabuhay sa ating mga puso upang pagdating ng perilous circumstances, yung mga mapapanganib na pangyayari o pagkakataon sa ating mga buhay, ito ay ating mapagtagumpayan, spiritual. Kasi hindi natin ito mapagtatagumpayan in the natural. Dahil lamang ang away, lamang na lamang si Satanas sa atin ng 1,000 taon. Hindi natin ito kaya in the natural. Kaya ang kailangan natin ay ang salita ng Diyos. Holy Spirit. Siya lang ang may kakayanan nito. Kahit si Satanas ay tinalo na 2,000 taon pa ang nakakaraan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya na napakahalaga natin maunawaan. Number 7, laying on hands. Laying on hands for baptism of the Holy Spirit. Binigyan tayo ng pananampalataya ng Panginoon upang tayo ay magpatong ng mga kamay, ng ating mga kamay. Bagamat sinasabing hindi basta magpatong ng kamay, dahil na, lalo-lalo na kung hindi ka puspos, kung hindi ka puno ng salita ng Diyos, hindi ka dapat magpapatong basta ng kamay. Kailangan punong-puno ka ng salita ng Diyos, dahil baka mamaya magpapatong ka ng kamay, wala ka namang karga. Eh matransfer mo pa yung iyong papatungan. Kaya na napakahalaga na tayo ay puno ng salita ng Diyos. Amen? Ito ang isang napakahalaga na tayo ay laging magpuno ng salita ng Diyos. Number 8, impartation of spiritual gifts and blessing. Impartation of spiritual gifts and blessing. Lalo-lalo na pag tayo magpapatong ng ating mga kamay, pagdating sa pagpapala. Kaya nga, yung pagpapala, yun ay hindi basta ibinibigay o ibinabasbas. Ibinigay lang ito sa lalaking si Abraham. At marami sa atin ay binibigyan ng ganitong klase ng uri ng pananampalataya. Kaya nga, pag tayo ay binabasbasan ng gifts of blessing, laging binabanggit ang buhay ng lalaking si Abraham. Ito ay sa kanya ibinigay ang pagpapala nito. Sa pagpaparami, ito ay aking pararami. At sa pagpapala, ito ay aking pagpapalain. Kaya nga, iyon ay ibinigay sa lalaking si Abraham. Kaya nga, ito ibinigay sa iba sa atin at hindi sa lahat. Subalit, kung ito ay ating hihingin, kung ikaw ay magpupulo, kung ikaw ay bababag sa salita ng Diyos, ito ay ibibigay din sa iyo.
Dahil ang salita naman ng Diyos ang iyong ibibigay at ibabasbas. Dahil ang salita ng Diyos, ito ay pagpapala sa buhay ng bawat sa amin. At ito ay ang unang gifts na ibinigay, the gifts of faith. Number 2 na gifts. Kanina, gift of faith. Ngayon, number 2, gifts of healing. Gifts of healing. Dito sa gifts of healing, ang maihalimbawa dito ay si Pedro. Dito kung paano si Pedro at si Juan ay makatapos na manalangin sa templo ng ikasyam. Kaya nga, sabi ko sa aking asawa, pwede niyong baguhin yung oras ng inyong pananalangin. Kasi biblical ito. Biblical, yung pananalangin niyo sa umaga, pwede niyong gawin ng alas 8 ng umaga hanggang alas 9. Bakit? Dito ko pinaunawa sa akin ng Panginoong Jesus ng Banal na Espiritu. Nang matapos na manalangin si Pedro at si Juan sa templo ng ikasyam ng umaga, hindi naman siyempre pwede manalangin ng alas 9 ng gabi. Dahil pagbaba nila ni Pedro at ni Juan, nakita nila yung lalaki na lumpo na simula sa tiyan ng kanyang ina ay lumpo ay inilalagay sa daan ng templo at nangihingi. Wala naman naglilimos ng gabi. Kaya nga ito ay malinaw ng umaga, alas 9. Kaya nga, yun ang gusto ko sabihin sa aking asawa, sa mami, at Minyang, pwede niyong gawin alas 8 ang inyong pananalangin at matatapos kayo ng alas 9. Kasi yun ay biblical. Biblical. Kung yun na nilasa sa inyong pag-uusap. Yun ay suggestion lang para ayun ay nakakatulog ng mga kabawan. Kaya nga, dito, maunawaan natin na nang matapos ang lalaking si Pedro at si Juan, dito nakita nila isang lumpo na mula pa sa tiyan ng kanyang ina at inilalagay sa pintuan ng templo araw-araw. Kaya walang duda na talagang yun ang umaga. At pinansin sila ng lumpo at umaasa na siya ay tatanggap ng limos. Subalit malinaw ang salita ni Pedro. Buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa Gawa 3:6 hanggang 7. Babasahin ko sa inyo. Dadapot sinabi ni Pedro, pilak at ginto ay wala ako. Dadapot ang nasa akin ay siya kong ibibigay sa inyo. Sa iyo. Siya kong ibibigay sa iyo. Ano yun? Gifts of healing. Yun yung gifts of healing na ibinigay niya. Kaya nga yung number 2 natin, gifts of healing. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Yesu Kristo, taga Nazaret, lumakad ka. Ano ang kapangyarihan dito na ibinigay ng lalaking si Pedro sa lumpo? Exousia, releasing the power, the dunamis miracle working power of God. Yun yung tinanggap ng lalaking lumpo. Exousia, releasing the power, the dunamis miracle working power of God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At kaniyang niluwakat siya sa kanang kamay at siya itinindi. At pagdakay nagsilakas ang kaniyang mga paa at ang mga bukong-bukong. At ito ang tinatawag na atonement. Atonement or pagbabayad, sala. Kung paano binayaran ni Yesu Kristo ang iyo at aking kasalanan, naging sakit at karamdaman, at lahat tayo ay nagsigaling. Amen? Lahat tayo nagsigaling dahil binayaran na ng ating Panginoong Jesus ang lahat ng iyo at aking kasalanan na dapat tayo ang napako sa krus. Subalit, inako ito ng ating Panginoong Jesus doon sa krus, sa bundok ng Kalbaryo, at nagresulta ng kamatayan ng ating Panginoong Jesus bilang isang tao. Kaya nga, napakahalaga na ating maunawaan. Atonement was the act which God restored
a relationship of harmony and unity between himself and man. Atonement was the act by which God restored a relationship of harmony and unity between himself and man. Siya raw at ang tao. Kaya nga, dito babasahin ko sa inyo, kaya napakahalaga na maunawa natin na yung at-one-ment, atonement. Hinati yung sa tatlo, at-one-ment. Pinag-isa, pinagkasundo, nagkasundo yung Diyos, yung Jesus at ang tao, yung harmony, nagkaroon ng harmony. Yun ang ibig sabihin ng atonement. Babasahin ko. Through God's atonement, grace, and forgiveness, we have been reinstated to relationship with God in spite of our sin. A profound benefit of atonement is the right of every believer to walk in divine health. At nakikita natin ito, mababasa natin ito sa Isaiah 53, verse 4 and 5. Inyo na lang isulat. To that effect, the gifts of healing are for supernatural healing of disease, ailment, sickness, and infirmities that may be afflicting a believer. Through this gift, the Holy Spirit imparts the power to heal. The Holy Spirit imparts the power to heal, cure, repair, and make whole the physical body. Kaya nga, nung mga nakaraan, na kung paano ang ating mga kaluluwa nang tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus, ang ating espiritu na namatay, nang ang ating mga magulang ay nagkasala, nang ating tanggapin ang ating Panginoong Hesus, nang ating tanggapin ang ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay, iniligtas niya yung ating mga kaluluwa. By grace, sa pamamagitan ng habag at biyaya ng ating Panginoong Hesus, tayo ay nangaligtas. Subalit, naging ang ating mga katawang laman, ito ay iniligtas din ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, ang sabi, to heal, to cure, to repair, and make whole the physical body. Lahat ito ay kanyang nais na buuin at iligtas sa sakit at karamdaman. These gifts can also manifest in the life of the unsaved. Yung sinasabi ko, na maging ang mga hindi tumanggap sa Panginoong Hesus, sila ay nakakaranas ng kanilang mga katawan ay makaranas ng kagalingan. Maging sila na unsaved, manifest in their life, yung gifts ng kagalingan ito ay mararanasan din nila. As a demonstration of God's power, love, and mercy, dun sa habag at awa ng Diyos, yung kanyang kapangyarihan ay magmamanifest din maging sa mga unsaved. Dahil na nais ng Diyos ang bawat isa sa atin ay gumaling. Subalit, bakit yung iba ay hindi gumagaling? Dahil na sa maling pananampalataya. Hindi nila makita. Ang nakikita nila ay yung pera na yun ang kailangan nila para sila makapunta sa doktor, para sila makapapatingin. At kung wala silang pera, namamatay na lamang sila. Hindi nila nakikita na yung Diyos ay kaya silang pagalingin. Maging silang hindi pa tumatanggap sa Panginoon ay makakaranas nito sa oras na maunawaan nila na ang Diyos ay nagpapagaling. Kasi darating sa kanila yun. Darating sa kanila mga buhay na maunawaan nila ang Panginoon ay nakapagpapagaling.
Subalit kung hindi nila makikita iyon, hindi sila makakaranas ng kagalingan. Kaya nga, I have seen time and again how the manifestation of gifts of healing would bring the unbelievers to their knees. Maging sila ay nakakaranas na sila ay lumuhod sa harapan ng Panginoon upang tumalangin ng kanilang kagalingan, confessing Jesus Christ as their personal Savior. Doon na dumarating yung pagkakataon na sila ay tumawag sa Panginoon. Kinikilaw ko. Ito ang pala na-explain. Kaya nga napakahalaga na atin itong maunawaan. Kaya nga ipinakuha ng Panginoon sa akin yung mga babasahin doon. Dahil napakahalaga. Napakarami. Ano ba? Saan ba tayo kukuha ng ating mga ituturo? Sa YouTube? Sa Facebook ba? Naku po. Yan ang una kong nakita na kamalian na aking ginagawa noon. Napakamali. Nariyan ang banal na kasulatan. Nariyan ang mga babasahin na iniwan ng aking ama, kaya ay pinamamahagi ko sa inyo yung iba upang inyong maunawaan na napakahalaga nito. Ang banal na kasulatan, napakahalaga. Kaya minsan maririnig natin sa mga social media, pagka tayo ay nag-i-scroll, may mga nagsasalita, at doon minsan maririnig natin labag na labag sa ating mga naunawaan. Once saved, always saved. Talagang dito, kikilos lamang yung grace ng Diyos sa mga taong ito. Dito, kumikilos yung grace at hindi pa kasiguruhan yung awa at habag na ito dahil nga sa maling pananampalataya at unawa pagdating sa salita ng Diyos. Yung mga once saved, always saved na yan. Kaya nga dito, not all healing come through the gifts of healing. Not all healing come through the gifts of healing. Hindi daw lahat ng pagpapagaling ay nagmumula doon sa regalo na ibinigay ng Diyos sa atin. Ang kaibahan ay doon sa ginagamit. Subalit alam natin na ang pagpapagaling ito ay buhat sa Diyos at gawa ng Diyos. But there is a difference between the manifestation of the gifts of healing and just saying and just simply receiving a healing by your faith in God's Word. May kaibahan daw yung pagpapagaling na nagmumula doon sa manifestation ng gifts of healing at doon sa tumanggap ng kagalingan at nananampalataya sa salita ng Diyos. One is the gift of healing are manifested through yielded vessel. One is the gift of healing are manifested through yielded vessel to others. One divine healing can manifest directly from God by standing in His covenant promises. Yung iba, ano yung yielded vessel? Yielded vessel. Tayo na pagagamit. Doon ang gagaling yung kagalingan doon sa mga tao na pagagamit sila sa Diyos upang ang bawat isa na nangangailangan ng kagalingan ay idalangin ng bawat isa sa atin at tayo ay magamit na tayo ay dumadalo sa may mga sakit upang sila ay magsigaling. At yung iba ay naniniwala naman at sila ay nakakaranas ng kagalingan dahil sa salita ng Diyos, doon sa pangako ng Diyos na ang sabi, ang lahat ng inyong sakit at karamdaman ay amin ang dinala doon sa krus, sa bundok ng Kalbaryo. Sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya, sila ay nagsisigaling. Hindi na nila ninais na sila ay idalangin pa. Sila mismo sa kanilang sarili, sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya, sila ay nagsisigaling. At marami ang nakakaranas ng mga ganito dahil sila ay naniniwala at sumasampalataya sa salita ng Diyos. At ang iba naman ay napagagamit o sisiglang hirang, yielded vessel upang magamit
na dumalangin sa may mga sakit at gumaling ang kanilang mga karamdaman tulad ng marami sa atin tayo ay ginagamit sa ating mga paglabas, sa ating mga krusada, sa ating pagbabahay-bahay. Sino sa inyo rito nakaranas ng paggamit na dumalangin sa may mga sakit? Taas ang kamay. Taas ang kamay ng mga napagamit na, dumalangin na sa may mga sakit at sila'y nagsigaling. Lahat tayo, naranasan na natin ito, na tayo ay dumalangin sa may mga sakit. At sino naman sa inyo rito yung gumaling dahil sa pangako ng salita ng Diyos? Sino rito? Taas ang kamay. Ayan, si Junbit, si Levi, si Tina. Doon sa kanilang mga nararanasan ng sakit at karamdaman dahil sa kanilang pananampalataya sa salita ng Diyos, sa pangako ng Diyos, sila ay nakaranas ng kagalingan. At minsan nasa inyo parehas yan, yung gifts na yan. Nasa inyo parehas ang mga gifts na yan. Subalit hindi lahat dahil napakaraming uri ng sakit. Hindi lahat. Maraming uri ng karamdaman na kung paano sa pagsisiyasat ng mga biyasang doktor ay mayroong 30 siyam, at ito ay ating mga napag-aralan ng mga nakakaraan, mayroong 30 siyam na uri ng sakit. At sa pag-aaral ng mga biblical scholars, ang Panginoong Sus ay hinampas ng 30 siyam na hampas sa kanyang likuran bago pa siya ipako sa krus. Ito ang tamang paliwanag. Bago siya ipako sa krus, siya ay nakaranas na ng 30 siyam na hataw. Ang sabi ng iba, kaya 30 siyam dahil sa ika-4 na pong hataw, siya raw ay mamamatay. Hindi totoo yun. Walang katotohanan yung pang-4 na pong hataw ay mamamatay na si Jesus. Wala. Kaya 30 siyam dahil yun ay nasa batas ng mga Hudyo. 30 siyam na hataw lamang dahil pag sumobra ka, yung humataw na yun, siya ay hahatawin din, parurusahan. Iyon ang tamang paliwanag. Hindi sa pang-4 na po ay mamamatay ang aming Panginoon Sus, hindi. Sa 30 siyam na hataw, bago siya ipako sa krus, dahil pagdating niya sa bundok ng Kalbaryo, ipinako pa siya sa magkabilang kamay at sa paa. Kaya nga 30 siyam, 4 na po, 41, 42 pa ang kanyang naranasan. 39, 40, 41, 42, 43 dahil sinaksak pa siya sa tagiliran. Kaya, hindi totoo. Yung paliwanag na sa pang-4 na po ay mamamatay siya. Hindi totoo yun. Dahil may narinig na akong ganong turo at aral. Kaya nga, dito, ang kaibahan ay doon sa ginagamit ay saan ba tayo? Dahil matapos siya magpasin ay binuhat pa niya ang krus, saka siya ipinako sa kamay at paa. Kaya maging matalas tayo sa aral at turo, minsan yung mga turong iyon ay mga head knowledge na, yung mga ganong klase ng katuruan. Ito ay head knowledge. Sasabihin nila ito revelation, hindi. Head knowledge yun. Hindi revelation. Dahil kung iyong uunawain mabuti na kung paano ang ating Panginoon Sus ay pinahirapan at ipako sa krus, hindi lang 4 na po at 3 ang naranasan niya. Kaya napakahalaga na ang bawat isa sa atin ay may dakilang pananampalataya sa isang Diyos ang buhay dahil ang mga doktor sila ay mga limitado lamang ang kanilang mga kaalaman. Bagamat sila ay nag-aral na kung paano nalaman nila na mayroong 30 siyam na uri ng klase ng sakit, subalit limitado ang kanilang kaalaman pagdating sa pagpapagaling at minsan daluyan lang ang mga doktor na ito. Subalit ang divine healing knows no limit. Divine healing knows no limit. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Dahil ang pagaling na nagmumula
isang Diyos na buhay ay walang limit, hindi limitado. Walang limit. Ano ang uri ng sakit na yan ay kayang pagalingin ng ating Panginoong Jesus. Kalulihan number 3. Lastly, the gifts of working of miracles. The gifts of working of miracles. Ito yung kalulihan sa tatlong uri ng gifts of power, the power of do, the gifts of working of miracle. At ang isa dito sa mga himalang ito ay kung paano pinalaya ng Diyos ang Israel sa kamay ni Paraon. Na sila ay lumaya sa Ehipto. At kung paano napakayain ang bansang Israel sa kamay ng mga Ehipto at kung paano si Aaron nang ihagis niya ang kanyang tungkod at naging ahas at ang alabo ay naging mga insekto at ang mga ito ay uri ng himala mula sa Diyos, gifts of working of miracles. Ito yung mga uri na ito na pagbuka ng dagat at yung mga alabok ay naging insekto. Ito yung mga uri ng klase ng gifts of working of miracles. At ang isa sa pinakadakilang himala ng Diyos ay nang mahati ang dagat, splitting the Red Sea. At ito ay ang isa sa mga gawa ng Diyos na kung tawagin ay God's divine intervention or banal na tulong ng Diyos or direct from God. Direkta ito. Direkta mula sa Diyos, Diyos Ama. Mula sa Diyos Ama ng hatiin niya ang dagat na yan na mapula. Nang ang lalaking lingkod na yan ay dumalangin, ay nahati ang dagat na yan. Yun ay direktang mula sa Diyos Ama ang mga himalang ito. At dito, kitang-kita natin, ang tawag diyan ay God's divine intervention or God's direct miracle from God. At dito magtatapos ang ating mensahe at sana'y naging malinaw sa bawat isa sa inyo ang mensahe nito na kung paano napakahalaga na ating maunawaan yung mga gifts of faith, gifts of healing, gifts of miracle sa buhay ng bawat isa sa atin na ito ay ating magagamit. Na pwedeng maranasan ng bawat isa sa atin ang lahat ng uri ng gifts na ito kung tayo ay bababad sa salita ng Diyos. Walang aduda-duda na ang banal na Espiritu ay kikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ngayon po tayo lahat ay umawit ang pagsamba. I have decided to follow Jesus.
kayo dumako sa paghapon. Let's give our very best to the Most High God, possessor of heaven and earth, giver of all enemies, and multiplier of every sin, soul, and faith. Why should I be afraid? Why should I be afraid? The Lord is with me, even to the very last.